Jubilito TV Official. Ayo sa mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. No? Pero bago po lahat, syempre po, may galap shoutout po muna kay Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rab, kay Ruelop Malalag, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, at syempre po, ang ating mga Kalingap Partners. No? May galap shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga mga kalingap at kabagis. No? For today's reaction video, gawa lang po natin ang reaction at muli po pagbibigay ng opinyon sa mga samot-saring issue na medyo involved po no, ang community ng Kalingap. At ngayon po mga kalingap at kabagis, pag-usapan natin ito nga pong issue na kinapapalooban ni Nanay Melanie. Baka hindi po kayo aware mga kalingap at kabagis sa issue regarding kay Nanay Melanie na kung saan mga kalingap at kabagis ay di umano ay parang nagpapaalam na ito pong si Rina ay kukunin muna temporarily mga kalingap at kabagis sa mga kadahilan ng kesyo ipapagamot. Kung matatandaan nyo po, no? Yung Saint Luke na yan para sa second opinion ay medyo nabubuhay na naman po no, mga kalingap at kabagis. At nakakapagtaka lamang po dahil nga po sa hinabahaba ng pag-i-stay ni Rina sa puder ng Kalingap at nakita naman po natin no, na napakalaki na po ng improvement ni Rina ay bakit po ngayon ay parang feeling ko lang po no, feeling din po nang gagawin po natin ng reaction video ay parang may something at meron pong taong nasa likod ni Nanay Melanie at nag-uudyok na ito nga pong si Rina ay kunin na po sa poder ng Team Kalingap. Kaya nga po, itong si Kuya Mel, nagagawan po natin ng reaction video ngayon, ay hindi na po nakapagpigil no? At nagsalita na at nagbigay na po siya ng kanyang opinion regarding nga po sa issue na ito. Kaya yun, mga kalingap at kabagis, no? Sabay-sabay po nating panoorin si Kuya Mel at tignan po natin ang kanyang punto de vista regarding nga po dito sa issue na ito. So narito po yun mga kalingap at kabagis. Importante po ito. Gusto ko lang malaman ng mga kuro-kuro ninyo regarding dito sa topic natin ngayon na kailangan pa bang ipaubaya sa iba si Rina. Yan. Kulang pa po ba ang paglingap, ang pag-alaga, ang pagprotekta kay Rina? So sa mga nagdaan ng mga senaryo, mga pangyayari, mga naging senaryo noon. Yan, yung mga pinanood nyo sa mga vlogs natin. Yan, sa tingin nyo po ba kapag nandoon, anong klaseng proteksyon ang pwedeng maibigay kay Rina? Magagamot ba? Malulunasan ba kung ano yung mga nararanasan ni Rina? O sa tingin niyo po ba mas gagaling pa ang kaisipan ni Rina kung makikita niya yung mga hindi niya dapat makita at manumbalik sa kanyang pag-iisip kung ano yung mga hindi magandang nangyari sa kanya or yung mga masasamang nangyari sa kanya. Sa tingin niyo po ba pagka yan ay naalala niyo ulit, anong mangyayari? Bibigyan ko po kayo ng isang magandang example. Nung nagpunta yung kanyang kamag-anak, kayo po mismo ang nakapuna anong reaction ni Rina. Di ba? Kayo po sa mga comments ninyo, nababasa ko po yan. Hindi ko lang po tinatakil, but kailangan ko itakil ito para malaman ninyo kung ano yung magiging impact sa na nasa pangangalaga ng Kalingap na umaayos naman po. Imagine niyo nakagraduate siya ng grade 6. Sa tingin niyo po ba kung nandoon siya sa kanila ay gagraduate ito ng grade 6, sino pong mag-aalaga? Sino magpo-provide ng mga pangangailangan ni Rina? Yung care, yung TLC, Tender Love and Care na pangangailangan ni Rina, maibibigay po ba nila ito? Sige po, mag-comment kayo kung kaya nilang ibigay yan. Yung mga naibigay na Kalingap, yung ibinigay ng Kalingap para kay Rina na TLC, hindi po, this is not regarding pera. Wala po tayong pag-uusapan na pera dito. Ang pag-uusapan po natin dito ay yung TLC, which is Tender Love and Care. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. Yung nag-aalaga sa kanya, yung tumatalima sa mga pangangailangan
kinakailangan niya at yung gumagabay sa kanya habang siya ay lumalaki. Di po ba? Nakukulangan pa po ba kayo kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal, kay Roda? Nakukulangan pa po ba? Ano pa po ba sa tingin niyo yung kulang? May bahay, may magandang bahay. Pagpalagay na natin may magandang bahay. Sa tingin niyo po ba, ang makikinabang niyan, yung kagalingan ni Rina? Sige nga po, sabihin niyo sa akin. Sabihin niyo po kung mali ako. Yeah, sabi ni Founder Ann, ano sabi ni Founder Ann? Kulang yan sa sariling interest. Well, eto po, wala akong sinasabi ditong may sarili silang interest. Ito po ay nangyayari dahil merong tao na nasa likod nitong mga ito. Yan, opinion ko lang yan. Wala akong sinasabi kung sino dahil hindi ako sigurado. Pero for sure, merong tao sa likod nitong mga pangyayari na ito. Kasi nakita nyo naman, kayo mismo nakasaksi mula nung ito ay ibinigay sa pangangalaga ni Roda. Ano po ang nangyari? Nakita nyo unti-unti ang development. Nakita nyo yung pagbabago. Ano yung mga pagbabago na yon? Hindi na siya naiilang sa tao. Hindi siya natutulala. Nakakapag-aral, nakakapaglaro na. Naiintindihan na yung sinasabi, nagsasalita na. Nakikipag-exchange of conversation sa mga kausap niya. Kulang pa po ba yung improvement na yan? Ano pa po ba yung kailangan yung improvement? Sa kalagayan ni Rina po, hindi po biglaan ang development niyan. Unti-unti po yan babaguhin ng ng TLC. Tender love and care. Yan lang po ang yung eksaktong paggabay, pag-aaruga, pagtatalima sa mga pangangailangan ng bata, yun po ang importante. Sa tingin niyo po ba pagka siya ay bumalik sa kanila, ito po ba ay magagawa nilang lahat? Kung magagawa nila ito lahat, ito lang po yung tanong ko, bakit nung una hindi nila nagawa? Bakit po? Sasabihin, walang kakayahan. Walang kakayahan sasabihin. Bakit po ngayon may kakayahan na? Bakit ngayon meron ng kakayahan? Dahil merong nasa likod nito. So yun ang mga kalingap at kabagis na napakalinaw naman ng sinabi at talagang well said ika nga ang sinabi ni Kuya Mel regarding nga po dito sa di umanong taong nasa likod ni Nanay Melanie para po kuhanin na sa kustodiya ng Team Kalingap. Ito pong si Rina. Tama nga naman po, no? Nakukulangan po ba si Nanay Melanie or kung sino man yung taong nasa likod nito sa ibinigay na pag-aaruga dito kay Rina na kung saan noon po ay halos hindi makausap, madalas sumpungin, medyo violente pa nga paminsan-minsan. Ngayon po, no, kung mapapansin po ninyo yung interaction ni Rina sa mga taong nakapaligid sa kanya ay parang normal na po, no. Sabi nga po ni Kuya Mel, mga kalingap at kabagis, no, yung karamdaman ni Rina ay hindi naman po yan parang sakit ng ulo na pag ininuman mo ng gamot ay mga ilang minuto lamang po ay mawawala na. Kaya nga po lagi niyang nababanggit dito sa live niya yung TLC, yung Tender Love and Care. Dahil po talagang yan po yung pinaka-importanting aspeto na dapat pong iparamdam kay Rina para po magtuloy-tuloy yung kanyang paggaling. At sa paggaling na ito, mga kalingap at kabagis, no, napaka-importante po yung environmental factor ng kanyang sabihin na nating kinalalagyan. Di ba? Kasi po, pag ang environment mo ay toxic, babalik at babalik kung anumang karamdamang meron ka.
dahil muling sabi nga nila mabubuhay yung mga pangit na memoryng pilit na pong kinalilimutan, no, ni Rina sa nakaraan. At dahil nga po napakaganda ng environment na meron siya ngayon kasama si Roda Mix Vlog, ay talagang masasabi nating kahit papaano po, no, kahit mabagal man ang progress ng pag-develop or paggaling ni Rina, ay may pinupuntahan, may tinatahakan, ika nga. 'Di ba? At tama rin yung sinabi ni Kuya Mel na kung nung una pa man lang sana ay nandun na yung intensyon na mapagaling si Rina, ay bakit noon ay hindi po nagawa ng paraan? 'Di ba? Hindi naman po kesyo pwedeng sabihin walang pera at that time tapos ngayon may pera na. 'Di ba? In the first place, bakit po alaga ni Nanay Melanie itong si Rina sa poder ng Team Kalingap? Dahil nga po financially, hindi po kaya ni Nanay Melanie na tugunan yung pong gamutan ni Rina na napunuan po ng Team Kalingap. At ngayon na may taong nasa likod na sasabihin na nating gustong suportahan yung pagpapagamot di umano ni Rina, ay bigla-bigla na lamang pong magbabago ang pag-iisip ni Nanay Melanie. Hindi po gagawa ng ganong desisyon si Nanay Melanie hanggat wala pong taong nag-uudyok sa kanya na gawin itong mga bagay na ito. Na sa nakikinita ko po sa bandang huli ay baka pagsisihan ni Nanay Melanie dahil hindi po natin alam kung ano man yung pagtulong na yan, kung ano man yung planong yan, kung hanggang kailan po tatagal. Ang experience po ng Team Kalingap in regards po sa mga sponsorship ay hanggang, alam nyo na yung mga iba dyan, ay hanggang simula lamang po. Pero in the long run, ay wala po tayong nakikitang ganyan. Bibihira po yan. Pwera na lamang po halimbawa ng COOS na mula noon hanggang ngayon, ay yung pagtulong ay nandyan. Mabuti sana kung yung mindset ng mga tumutulong ay kagaya po ng mindset ng Team COOS or ng mga ibang solid na supporters katulad po ni Ate Christy or si Ma'am Inday PB na mula noon hanggang ngayon ay solid na sumusuporta kay Kuya Bal Santos Matubang. Buti sana kung lahat ng mga mindset ng sponsor ay ganon. Kaso wala po, hindi po kanyan. Hindi po garantiyado yon na mga Kalingap at Kabagis na yung mga nag-i-sponsor na nasa likod ni Nanay Melanie ay ganun po ang mindset. Paano na lamang po kung sa kalagitnaan ng sinasabi nilang second opinion, pagpapagamot or pagpapabahay kay Rina, ay bigla po silang tumigil or yung mga members po ay sabihin na nating nag-stop. So paano po masusustain financially in the long run yung pong plano nila na pagpapagamot at pagpapabahay kay Rina? Wala. Ligwak, di ba? Hindi katulad po ngayon na nasa poder po ng Team Kalingap, no? Na talagang masasabi po natin, sabi nga ni Kalingap Rab, ang pagtingin niya kay Rina ay hindi na po sabihin na nating iba. Bagkus parang itinuturing niya na pong nakakabatang kapatid. At ganun din po sila Kuya Bal Santos Matubang na parang itinuturing na nilang parang anak itong si Rina. Na kung saan yung pangangailangan niya medically at yung comfort at yung financial na ibinibigay ng mga solid na supporters ay napupunta naman po kay Rina. So ano pa ang kailangan, Nanay Melanie? Ang sa akin ganang lamang po ay kailangan po ba ay naaambunan din tayo? Siguro po parang kulang. Kumbaga yung tulong. Ang tulong siguro pong gustong mangyari ay parang may extend kay Nanay Melanie. Kasi may balita po tayo na itong si Nanay Melanie ang tinatarget nila at plano nilang pabahayan para once na nagkabahay, itong si Nanay Melanie ay madali na pong kuhanin itong si Rina. Ito na lang mga Kalingap at Kabagis. Si Nanay Melanie po ay may sarili na pong pamilya at meron na po siyang panibagong anak sa bago niyang pamilya. Sa tingin niyo po ba ay kaya pang ibigay ni Nanay Melanie yung 100% na pag-aalaga niya kay Rina ngayong meron na siyang mga ibang anak? Hindi po, mga Kalingap at Kabagis, no? Dahil po syempre po hati na yung
oras ni Nanay Melanie di lamang po sa kanyang bagong pamilya tapos papasok ngayon itong si Reyna sa eksena, ay mahihirapan po yan mga kalingap at kabagis, no? Mawawala na po yung kwan yung TLC na sinasabi ni Kuya Mel, di ba? At pag nawala na po yung TLC na yan, syempre po malaki po yung chances na mag-iisip na naman si Rina at babalik na naman sa kalungkutan, then eventually ay baka bumalik na naman po yung dati niyang sakit. So, Nanay Melanie, kung mapanood mo man ito, pag-isipan po natin. Yung second opinion na yan, wala pong masama yan sa St. Luke. Kung talagang naghahanap pa tayo ng mas advanced or sabi nga nila ay meron pa bang igagaling si Rina in regards po dito sa second opinion na balak po nila sa pagpapadala sa St. Luke. Kung meron, why not? Diba? Subukan po natin. Pero hanggat maaari po sana, yung kustodiya ni Rina ay wag po nating ipagkait sa Team Kalingap. Dahil kung wala po ang Team Kalingap, ay hindi naman po natin masasabing ganyan ang kalalagyan ni Rina ngayon. Diba? Utang na loob po natin sa Team Kalingap, yung pong paggaling ni Rina at kung ano man si Rina ngayon. Tama po ba ako mga kalingap at kabagis? So yun na lamang po ang ating reaction video for today. Mag-comment na lamang po kayo sa ating comment section kung ano naman po inyong opinion regarding nga po dito sa issue na di umano si Nanay Melanie ay may taong involved or meron pong taong merong tao sa likod ni Nanay Melanie na kumukontrol di umano sa kanya para po muling mabawi ito pong si Rina sa kustodiya ng Team Kalingap. Ano po ba sa tingin ninyo? It's about time na po bang ibalik si Rina kay Nanay Melanie or hiramin lang, ipagamot for second opinion, tapos pag kung ano man yung maging resulta, hayaan pa rin po ni Nanay Melanie na Team Kalingap na mag-alaga sa kanyang anak. Ano po sa tingin ninyo? Pag-usapan po natin yan sa ating comment section mga kalingap at kabagis. So yun, muli, maraming salamat, no? Jubilito TV Official po. Subscribe nyo na po. At maraming salamat at 70,000 subscribers na po tayo mga kalingap at kabagis. So hanggang dito lang, once again, this is Jubilito TV Official. Proud member po ng team ko Osat ng Karepa Year 2024. As I always say mga kalingap at kabagis, peace, God first. God bless po. Bye!